3, 2, 1. Help. So we're here again to talk about some things. Basta hindi siya tunog, scripted. Okay. So we're here to talk about some things. So how do you know or how do you recognize if a person is emotionally intelligent? Emotional intelligence, para sa akin kasi awareness yun. Awareness sa, again, sa needs ng partner mo. At saka experience din. Hindi ka pwedeng maging emotionally intelligent sa mga nababasa mo lang, sa mga naririnig mo lang. You need to experience it as well para alam mo kung ano yung pakiramdam doon mismo sa sitwasyon. Para alam mo, may basis ka, kumbaga. Hindi lang just a book. Kasi kung ano yung sinasabi ng libro, nakadepende yon. Or kung sino yung creator ng libro, nakadepende yon sa understanding niya. Or kung paano Sa na-experience niya. Yeah, kung paano yung experience niya mismo. And kung paano niya tin-translate yon into words, into a book, perspective niya yon. Hindi kayo magtutugma. You can relate, pero hindi kayo magtutugma. Hindi yun exact. Hindi yun eksakto sa'yo. So what you need to do to develop that emotional intelligence is to sit, mag-analyze ka dyan. Anong gagawin ko pag nandito ako sa ganitong sitwasyon? Tignan natin yung imagination mo, di ba? When you were a kid, laging napapractice yung imagination natin. Pero ngayon, dyan natin masusubok naman yung pagpapractice natin ng imagination natin. Paano natin siya gagawin? So, for example, kung single ka, kung wala ka pa nagiging girlfriend kahit kailan, ano bang gagawin mo? Ano sa tingin mo yung gagawin mo kapag nagkaroon ka ng first girlfriend mo? Paano siya hindi magiging awkward? Paano mo siya i-retain? Diba yung mga ganong klaseng tanong? And also, one more thing, you can always ask someone with experience. Huwag ka magbasa lang basta-basta sa libro. Someone with experience na kilala ka. So he can relate or she can relate the tip or yung payo mismo sa ugali mo, di ba? Sa character mo. So yeah, that's how will you know or that's how will you determine a person na may na emotionally intelligent. Like, give an example. For example, yung mga na-encounter mo. Ano yung mga na-encounter mo sa mga, kasi for sure, mayroon ka nang na-encounter na tao na emotionally intelligent, saka taong walang emotional intelligence. Una sa lahat tayo may opinion. May karapatan tayong mag-share ng opinion natin. Pero if yung opinion mo is you're opposing the other side, hindi ka emotionally intelligent. Because as a partner, you need to know first the things that he or she needs, diba? That where you can fit, the compatibility. Hindi porket yung love language mo, relate natin sa love language. Ito, yung love language mo, and then iba yung sa kanya, pipilit mo yung sa'yo. Hindi ganon. So you need to be aligned kayong dalawa. So, para sa akin, it's understanding and it's self-awareness. Diba? Yung humility mo sa sarili mo na tanggapin na whenever you are in a relationship, hindi ka masyadong dapat overconfident, diba? Na hindi mo aalamin yung personality or yung character nung kapartner mo. Kasi kapag mas kilala mo siya, mas maiintindihan mo siya, di ba? Mas alam mo paano siya i-handle. Yes, and yung emotional intelligence na yun, kusa lang. Hindi ka naman emotionally intelligent sa lahat ng klase ng tao, di ba? You could be emotionally intelligent dito sa relasyon na to. Pero sa iba hindi, 'di ba? Pero sa relasyon ng kaibigan mo, hindi mo sila maintindihan. So, hindi siya applicable sa lahat. It's a specific case-to-case basis, highly subjective siya. So, hindi mo siya pwedeng i-define. Sabi nga dito sa saying, you don't just judge a book by its cover. You need to look the context, everything in it. Ito, lagi itong common sa maraming relasyon. Yung mga nag-aaway. Nag-aaway sa relasyon, physically, nagkakasakitan, verbally,
nagkakabangayan, which is, nagiging mukha siyang normal ngayon. Nagiging normal siya. I agree. Pero that was supposed to be not normal. Sa tingin mo, proud yung Diyos na nagmumurahan kayo, nagsasakitan kayo? Na parang ni-normalize na kasi ngayon yung, alam mo yun, yung nagmumurahan. Pero, hindi eh. Especially yung physically na pananakit. Parang, di ba? Parang, Right. nakakapagtaka how do you manage na magtagal sa isang relationship na naaabuso ka physically and mentally, emotionally? Diba? Like, paano? Curious ako. Yeah, let's talk about that. Paano sila nag-i-stay sa relationship? Bakit, diba? Pero before that, I just wanna clear the point that I'm trying to make earlier about about dyan sa ganyang klaseng sitwasyon. Always remember this. Love is a gift. And being in a relationship is a privilege. And that was allowed by God. Hindi lang kayo yung basta pumili sa isa't isa, hindi lang basta kayo yung nag-commit dyan sa relationship niyan. Meron niyang blessing, meron niyang, kung hindi yan for for the relationship to stay, then it's gonna be a very valuable lesson at the end of the story, diba? Just in case na mag-end nga yung story. Pero there is something na may matututunan ka dyan, diba? Sa isang relationship. Don't just, alam mo yun, na kapag ka nag-aaway kayo is magiging normal siya. Huwag niyong hahayaan na maging normal yun. Kasi, you're tolerating things. And tolerance is a very, very, lalo kapag ka negative yung tinotolerate mo, it's a very, very dangerous thing. You don't notice as well. Hindi mo nakikita yan. Ang nakakakita niyan yung tao sa paligid mo. And you're in a blind spot. You're in a blind or dark place kapag nandiyan ka. Ang iniintindi mo. Blinded ka ng love eh. Diba? Kasi, kaya... I don't want to say blinded ka ng love. You're blinded with your, with the lies. I think it's lies. You think Kesa hindi sa siya love. possible na sobrang mahal mo kasi to the point na in denial ka kahit na... No, sa'yo. love and lies cannot coexist. Okay? A healthy relationship cannot have those things or have those two in the same spot or in the same relationship. Kung love. Kung lie. But you need to be honest. Yes. Diba? Hindi pwedeng magsama yung dalawa. Kung nagsasama yung dalawa, hindi yan from God. It's given to you to be a distraction. And ikaw naman, hindi ka nag-a-analyze or hindi mo ina-analyze or tinatanggi mong nire-reject mo na i-analyze siya because you think you love that person. But love is not like that. Commitment as well. Ang commitment, kailangan natin ng integrity. And for you to have that integrity it needs to be linked with values and morals. Diba? Hindi mo pwedeng lagyan ng integrity yung maling doings. Diba? Hindi mo pwedeng panindigan yan kasi nga mali yan. So, I believe emotional intelligence is linked to spiritual knowledge as well. Kasi kapag alam mo yung moral standards mo, yung moral values mo, especially kapag ka Christian ka sa Bible, kapag ka nasa ibang religion ka, what you believe in will always get that line, or you will always draw that line where you'll say it's too much. Kasi kapag wala ka nun, wala kang measurement kung ano yung tama at mali. Sa isang relationship. And, yun nga, tawag dito, yung kasabihan na you deserve what you tolerate. Well, totoo siya. May mga nagtatanong din sa akin dati. Parang, siguro na-hurt yung, nila, na kasi pag may nangingi ng advice sa akin, tapos sinabi ko yung part ko, tapos sasabihin sa akin, hindi mo pa kasi nararanasan mapunta sa ganitong situation. Exactly. Kasi hindi ko hinayaan na gaganyanin ako ng, di ba, nagigets mo, hindi ko hayaan talaga na mumura-murahin lang ako ng partner ko
di-disrespect ako ng ganun. Exactly, kaya ako wala sa ganyan, kaya hindi ko naranasan kasi hindi ko tinolerate at hindi ko hinayaan. 'Di ba? Nagigets mo? Parang ang dating kasi sinasabi ng tao na parang ang dating sa kanila, nagmamarunong ako sa relationship. Hindi ako nagmamarunong. I'm just saying na kung hindi mo hinayaan, kung hindi mo tinolerate, umpisa pa lang na ginagawa niya sa iyo, hindi yun lalaki or hindi yun nahantong sa ganyan. It's your decision. Ikaw yung nag-decide doon. Bakit yun nagagawa sa iyo? Kasi hinahayaan mo din. And same thing with me. Sa lahat ng naging boyfriend ko, kahit hindi kami nagkatuluyan ng mga yon, I never experience na mura-murahin lang ako. Kasi kasama siya sa non-negotiables ko. 'Di ba? Simple lang. Yun nga, you deserve what you tolerate. And I want to expound on that kasi what you tolerate. This is a very, very interesting topic and wala pa akong halos naririnig na nag-explain ito ng ganito. If you tolerate something, it's not just gonna be how it started. Kung ganun lang siya kalaki, no. It will always get bigger and bigger and bigger hanggang sa maging masama na talaga siya. Hanggang sa maging character siya. So if you tolerate an action, it will become a habit eventually. And if you tolerate that habit, it will become the character of that person. It's the same thing within kapag nasa relationship ka. Kapag may tinotolerate ka na isang maling bagay, even if it's just a little lie, even if it's just something, why did she even lie to you? Diba? Hindi ka ba nagtatanong, nasan yung moralidad niya, nasan yung konsensya niya, nasan yung... Marami kasing tao na akala nila na yung lying is normal, na walang perpekto. Hindi mo naman kailangan maging perpekto para maging honest ka sa tao eh. You just need to have integrity. Yung integrity na yun, lahat tayo, pinanganak tayo ng ganon. And yung integrity na yun, kapag pinapakinggan mo yung konsensya mo, matik merong kanon. Kapag pinakinggan mo yung konsensya mo, hindi ka gagawa ng masama. Even whenever you're trying to parang may kailangan kang sabihin sa partner mo tapos hindi mo masabi siya sa partner mo. It's not even a lie pa kasi hindi mo pa siya nasasabi. You're just contemplating pa na kung sasabihin mo ba o hindi. Even with that fraction or that small thing pa lang na nabubuo, you have a war in your mind agad na Kung sasabihin ko ba or hindi. kung sasabihin ko ba o Ganun kang hindi, diba? situation. And if you let that grow, it's gonna be a very, very dangerous factor sa relationship nyo. Bakit mo gagawin yun? Diba? Naging habit na siya. Nasaan yung ano mo? Nasaan And you will call it as white lie. Walang white lies. Diba? And lagi mong ginagawa yan, lagi mong tinotolerate yung mga bagay-bagay, hindi mo ina-address, tapos you're expecting a genuine relationship. You're expecting na yung love is ma-overcome or ma-overwhelm yung mga maling nangyayari sa relationship nyo, which is, it doesn't make sense. Mas, example dyan, yung about sa wolf. Yung sa wolf, diba? Yung, kung alin yung mas pinifeed mo, yun yung... Yep. So it's just, ayun nga, kung ano yung mas pinifeed mo, yun yung palagi mananalo kasi yun yung mas malakas, di ba? It's just like within the relationship, kung ano yung mga deeds na nagagawa dun sa relationship. If you're tolerating more the negative sides, the bad deeds, then you are feeding yung... Side na yun. You're feeding your destruction or the destruction of the relationship. Di ba? Ikaw sumisira, hindi mo lang kayang aminin or hindi mo lang nakikita, hindi mo lang napapansin na ikaw mismo yung nagbuhos ng gas dyan sa inyo. And then, pagka lumiyab na yan. Same dun sa example ko kanina, na yung sinasabi niya, kung ano yung mas pinifeed mo, yun yung lalaki ng lalaki. Na nagre-relate dun sa sinabi ko kanina na if inaalaw mo ng inaalaw na gano'n yung ginagawa sa'yo, until dumating, noong una minumura ka lang, until dumating sa point na sinasaktan ka na physically, dumating doon kasi nga, hinayaan mo na hinayaan. So, meaning, may participation ka or may contribution ka doon sa outcome. Kasi
if umpisa pa lang hindi mo hinayaan, 'di ba? Hindi siya mapupunta sa ganun. Hindi ka pwedeng magmahal ng tao nang hindi mo mahal yung sarili mo. Kailangan magsimula siya Exactly. palagi sa sarili. And the greatest form of self-love is discipline. Discipline with your emotion, discipline with your decision-making, discipline in everything. Kapag meron ka niyan, you can never go wrong. The mistakes will be minimized into just a fraction. Hindi ka basta-basta magkakamali. Hindi yan tsambahan. Ang decision-making, hindi yan tsambahan. Laging may calculated risk tayo na tinatawag na pwedeng i-apply or ma-apply sa bawat decision making mo. Just like in a relationship, di ba? Nire-relate natin to doon. And by doing this, we are nahihimay natin yung bawat bahagi ng isang sitwasyon. If you are in a toxic relationship, ask yourself, if itong partner mo na to, hindi komportable sa'yo magsabi ng ano. Ask yourself, maybe you're being too tough. Or maybe you are, pangit ka magsalita kapag nag-o-open siya sa'yo. Maybe you're viewing her or him as a kid. Diba? So tuwing nag-o-open siya sa'yo, tapos pagsasabihan mo siya na parang bata, paano ba siya mag-o-open sa'yo? Hindi ka marunong mag-acknowledge. Yes. Diba? So you need to be... You need to be sensitive, lalo sa emotion, kasi ang emotion is para siyang papel na madaling mapunit, na madaling mabasa. So, for you to take care of it, kailangan mo siyang iiwas. So, sa mga tao dyan, sa mga naka-in relationship na hindi nila maintindihan kung bakit ganun yung partner nila, tanga ka ba? Again, dito sa discussion natin ngayon, hindi yan magiging ganyan. Nakilala mo ba yan ng ganyan? Kung nakilala mo yan ng ganyan, hindi mo sasagutin yan or hindi magiging kayo. Oo, diba? So meaning, somewhere in between that story, may nangyari. May ginawa ka, may tinolerate ka, may bakit. Diba? It will make more sense if you just accept and understand kung ano yung sinasabi ko, kung ano yung pinupunto ko. Wag mo don't just reply or respond na maging ganito siya. Naiintindihan niya yon na dapat maging ganito siya. Kaso nga lang, na-encourage nyo nga na-empower nyo yung wrongdoing by tolerating it. So, hindi naman nakikita. Hindi ka nag-set ng boundaries. Wala kang ganun. Hindi niya nakikita yung mali niya. Hindi niya makikita yung sarili niyang muta unless may magsabi sa kanya, sampalin siya, diba? Sampalin siya, tapos may muta ka. Ano ka ba, nakakaya ka naman? Yung mga ganong klaseng event na... Call out mo ba? Hindi lang basta call out Kasi, yung mga yan, matitigas yung utak na yan Kasi, again, if it became your character already, mahirap na siyang alisin. Mahirap na siyang ihiwalay. Kasi hindi na siya yung basta-bastang And I think nakikinabang na sila dun Dun sa, na yun, sa klase ng relationship na yun. Nakikinabang na sila dun sa wrongdoings nila. Diba? We all have that abusive nature. Na kapag hinayaan natin, for example, pagiging comfortable. Kapag naranasan mo yung comfortable, if your job is stressful, tapos naranasan mo yung comfort, mapansin mo yan. Nag-file ka ng vacation leave ng 3 araw. Ayaw mo na bumalik after ng 3 araw na yon. Hindi mo na naisip na somewhere, at some point, in the past, pinagdasal mo yung job na yon. Tapos ngayon nasa iyo na siya, nahirapan ka, may konting stress, ayaw mo na. Diba? It was a gift. It was a prayer that was answered. Tapos, ganun mo lang siya ingatan kasi nabangga ka ng pressure. Diba? Marami tumitiklop sa pressure. And how can you even call yourself a man kung nananakit ka, kung nang-a-abuse ka verbally? Let's analyze these things. Kung bakit yung isang tao, lalo na yung mga babae, nag-i-stay sa isang relationship kahit sobrang curious ako. Like, I think, may kinalaman dyan yun nga, if you don't have enough self-love or self-value, kasi kung meron ka nun, hindi mo hayaan di ba? Or hindi mo hayaan na magstay sa ganong abusive na relationship or na partner. Feeling ko,
correct me if I'm wrong, feeling ko you are lacking of, yung pagpapahalaga sa sarili. Well, yes, clearly, meron sobrang laki ng factor ng self-love. Kasi, again, if you love yourself, you should be disciplined in everything. Diba? Within how people treat you, within how people mistreat you as well. You need to have a Strong line. boundaries. Yeah, a line where you can say na hindi ka pwedeng lumagpas dito. Kasi papalag na ako, kasi mag-ano na ako, kikilos na ako. So, I believe that is the one of the greatest form or action Of self-love. of self-love. Dapat may ganun kang klase para sa sarili mo. And plus, isa pa, I think kasi nakikinabang yung partner, yung victim dun sa relasyon. Anong sinasabi ko? Just for example, if you're a woman, if you were a girl, and then nakastay ka sa isang toxic relationship na katulad niyan, and masyado kang ang love language mo is lalo na to sa toxic na relationship. If ang love language mo is yung physical touch, which is kapag naging intimate sex siya, napakadaling ibigay ng lalaki yon sa'yo. And sa'yo, sobrang importante naman siya kasi yun yung love language mo. So I think it's one of those things, or it's both, na kaya ka nag-i-stay dun sa relationship kasi nakukuha ba yung satisfaction na sa sex or sa flesh, sa physical touch. Because kung yun yung love language mo, you're gonna parang crave for it every now and then. And most of the guys na merong ganong klase ng na malakas yung parang drive din sa flesh is yung mga abusive na lalaki. Yung mga walang kwentang lalaki, yung puro sex yung gusto, puro pagpapasarap sa buhay. Tapos, and walang nagsasabi or walang nag-elaborate na ganito ka honest or ka genuine. Because the truth on this situation is hard. It's a hard pill to swallow. And with toxic masculinity, kapag hindi mo na control yung masculinity mo, you dominate without any good reasons. Diba? You're just instilling what you want dun sa tao. And para naman dun sa babae, hindi ka ba nakawa sa sarili mo na you're just an object. He sees you as an object lang. And eventually, kapag nakakita na yan, or kapag nakakita yan ng taong willing din na ganyan, nakapareho mo, and she is more, even if she's not more beautiful, or she's not prettier than you, she's gonna jump into that girl because gamit na gamit ka na niya. Sawali siya sa'yo. That's the truth. And if you cannot think ahead, then you don't even love yourself. And if you cannot think ahead on this scenario na kung ano yung pinaka worst case scenario na mangyayari or na pwedeng mangyayari, then you don't even value your relationship. Kasi if you value your relationship, diba, you're gonna think ahead. You're gonna analyze what's in it sa future. Diba? So, kung hindi mo nakikita yung future mo na maayos dun sa tao, then you don't really love or you don't really value the relationship. Diba? You're just taking. Para sa akin kasi kapantay mo yung kapantay nung nagtotolerate yung nag-cheat para sa akin. Kasi it can never happen kapag hindi mo siya hinahayaan. Diba? So, in the toxic relationship, it will you deserve it. boil down to you din. Sa'yo.
sa'yo magsisimula. Ay, kasalanan ng partner mo na, ano siya, abusive, nananakit, totoo, masama siya. But again, Kasalanan mo rin na magsisimula mag-tolerate ka. sa'yo. Sa'yo talaga magsisimula. Hindi pwedeng sa kanya lang ang sisi. Nasa'yo din yung sisi. Kasi nga, hinahayaan mo lang ng hinahayaan. Sobrang simple lang. Huwag na natin palawakin. Yun lang yung ano doon. Hanggat di mo hinahayaan, hindi mangyayari sa ganung point. Diba? Pero, hinahayaan mo ng hinahayaan. Nandyan ka sa ganyang punto ngayon. Nandyan ka sa ganyang sitwasyon. And then, iiyak-iyak ka. Sasabihin mo, ang sakit-sakit na. Still, wala kang ginagawa. So, ibig sabihin, hindi mo ganun kamahal yung sarili mo, hindi mo ganun binavalue yung sarili mo. Kasi nahayaan mo lang. Di ba? Ngayon, ba't ka magre-reklamo sa mga kaibigan mo, lalapit ka sa mga kaibigan mo, you want to hear their advice, pero at the end of the day, hindi ka nakikinig. Di ba? Hindi mo na nga kailangan maghingi sa kaibigan mo ng advice kasi ikaw mismo, alam mo na yung nangyayari, aware ka na eh. Wala ka lang, alam mo yun, wala ka lang enough or hindi ganun kabigat yung sabi mo nakaraan, yung reason mo to, diba? Yeah, do you like looking stupid? Do you like looking like a trash? Do you like looking like a garbage sa mga tao?